Welcome to SurePass, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing evident premeditation as one of the aggravating circumstances. Evident premeditation. It is an aggravating circumstance wherein the crime was committed with evident premeditation. Dito pinag-isipan, plinano at pinaghandaan ng akusado ang paggawa ng krimen bago ito isakatuparan. Para i-consider ito ng court as an aggravating circumstance, itong tatlong elements na ito ay dapat mayroon. First, a previous decision by the accused to commit the crime. Nakapagpasya na ang akusado na gawin yung krimen na gusto niya. Second, an overt act or acts manifestly indicating that the accused clung to his determination. Yung decision niya na gumawa ng krimen ay makikita mo sa ginawa niyang sumunod. Example nito, bumili na siya ng armas o hinanda na niya yung mga gagamitin niya para gawin yung krimen na pinaplano niyang gawin. Third, a lapse of time between the decision to commit the crime and its actual execution sufficient to allow accused to reflect upon the consequences of his acts. Hindi siya spur-of-the-moment decision. Last month pa niya planong patayin ang biktima, pero ngayong buwan niya ginawa yung krimen. Meaning, madami na siyang araw na pag-isipan yung gagawin niya kung tama ba o hindi. Sino nga ba ang victim sa evident premeditation? Jurisprudence is settled that evident premeditation cannot be appreciated in a case where, although the accused had planned the perpetration of the killing, the victim was different from the person whom the accused had originally intended to kill. This is a case of error in personae. The rule applies also to aberratio ictus. Let me illustrate. Si Pedro, plinano niyang patayin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paglason dito. Bumili siya ngayon ng lason. Pinagluto niya ngayon ang kanyang asawa ng pagkain niya. Pagkatapos, nilagay ang lason sa pagkain nito. Bago kumain ang kanyang asawa, biglang dumating ang kanyang kapitbahay. Ang asawa naman ay binigay ang pagkain niya sa bisita. Ang kapitbahay ngayon ang nalason. Dito sa case na ito, although may evident premeditation, hindi ito ma-appreciate ng court kasi iba yung victim. Ang intensyong patayin ng accused ay ang kanyang asawa at hindi ang kapitbahay. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.